Paano ba gumagana ang poso at legal ba ito? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Napansin mo ba, kapag nawawala ng tubig sa gripo, minsan napapaisip ka, magpaposo kaya ako? Pero teka, legal ba yan? O baka mamaya may nilalabag ka na palang batas nang hindi mo alam? At safe ba talaga ang tubig poso kung iinumin? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang poso. Hindi puso na tumitibok sa ating mga dibdib. Sa mga medical channels yon, mga kasolid. Pero poso na nagpa-pump din pero tubig. Yung manual na pump na madalas nating makita sa probinsya at minsan pati sa city. Ang poso ay isang shallow well na may manual pump. Ito ay isang mechanical na kasangkapan na ginagamit sa pag-igib ng tubig mula sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, kumukuha ito ng tubig mula sa mababaw na groundwater. Karaniwan, nasa 5 to 15 meters lang ang lalim. Parang ganito yan. Isipin mo ang lupa na parang sponge. Kapag umuulan, sinisipsip niya ang tubig pababa. Yung tubig na yan, naiipon sa ilalim. At doon kumukuha ang poso. Ginagamit ang poso sa pamamagitan ng pabalik-balik na pagbomba o paggalaw ng hawakan nito pataas at pababa, parang spaghetti ng sex bomb. Simple lang ang mechanism ng poso. Kapag pinump mo ang handle, nagkakaroon ng vacuum. Hinihigop ang tubig pataas, lalabas ang tubig sa bibig ng poso. Kapag itinataas ang hawakan, humihigop ito ng tubig mula sa ilalim. At kapag ibinababa, itinutulak ng piston ang tubig palabas ng gripo. Narito ang detalyadong proseso ng paggana ng poso. Paghigop o upstroke. Kapag itinataas ang hawakan ng poso, ang piston sa loob ay tumataas. Ito ay lumilikha ng low pressure of vacuum sa ilalim ng piston na humihigop ng tubig mula sa balon pataas sa tubo. Pagbomba o downstroke. Kapag ibinababa ang hawakan, ang piston ay bumababa. Ang balbula ng piston ay bumubukas upang dumaan ang tubig sa itaas nito, habang ang balbula sa ibaba o sa pasukan ay nagsasara upang hindi bumalik ang tubig sa balon. Paglabas ng tubig. Ang paulit-ulit na kilos na ito ang nagtutulak ng tubig pataas hanggang sa lumabas ito sa bibig ng poso. Pero may limit yan. Hanggang 7 to 8 meters lang effective ang suction. Kaya kung malalim ang tubig, hindi na kaya ng poso. Karaniwang ginagamit ang poso sa mga probinsya at rural areas.
Ito ang pangunahing pinagkukunan ng tubig sa mga lugar na walang maayos na supply ng tubig mula sa gripo ng Water District. Bukid o sakahan. Ginagamit ito para sa irigasyon o pagpapatubig sa mga pananim. Alternatibong supply ng tubig. Emergency backup kapag walang tubig. Pero tandaan, hindi ito designed para sa high demand na household. Ngayon, ang pinakaimportanteng tanong, legal ba ang poso? Short answer, yes. Pero may kondisyon. Kailangan itong sumunod sa mga regulations at batas upang matiyak na hindi maaapektuhan ang kalidad ng tubig at hindi makapinsala sa kalikasan o sa kapitbahay. Kailangan mong tandaan, kung maliit lang at personal use, usually allowed. Pero ayon sa Water Code of the Philippines, PD 1067, maaaring mangailangan ng permit lalo na kung gagamitin mo for business o malakihang konsumo. Sa Pilipinas, ang tubig ay regulated ng National Water Resources Board o NWRB upang matiyak na hindi sumosobra ang pagkuha ng tubig at hindi sanhi ng pagbaba ng water table. At higit sa lahat, bawal makontaminate ang groundwater. Paunawa, kung ang poso ay nagdudulot ng perwisyo sa kapitbahay, gaya ng pagkasira ng pundasyon o polusyon, maaari itong ireklamo at ipasara. Mga panganib at common mistakes. Maraming nagkakamali dito. Una, malinis ang tubig sa ilalim. Hindi palagi. Pwedeng kontaminado yan ng bakterya, virus o kemikal mula sa septic tank, basurahan o paggamit ng pesticides sa sakahan na nagiging sanhi ng mga sakit tulad ng cholera, typhoid at diarrhea. Pangalawa, okay lang kahit saan maghukay. Delikado yan, lalo na kung malapit sa CR. Engineering rule. At least 15 meters ang layo ng poso sa septic tank. May mga ibang regulations pa nga na nagre-require ng hindi bababa sa 25 to 30 meters. Ang labis din na pagbomba ng tubig poso, over-extraction, ay maaaring maging sanhi ng paglubog ng lupa o subsidence sa ilang lugar. Ito ang advice ko mga kasolid. Kung gagamit ka ng poso, ipatest ang tubig. Water quality test. Siguraduhin ang tamang distansya sa septic tank. Huwag gawing main source kung hindi sigurado ang quality. Tandaan, hindi lahat ng malinaw, malinis. Recap tayo. Ang poso ay shallow well. Gumagana ito via suction. Legal, pero may rules. At may risk kung mali ang paggamit. Simple lang. Pwede, pero dapat tama.
Thanks for watching. Kung may natutunan ka today, hit like. Post your comment kung anong topic ang gusto mong i-explain natin next. And share this video sa kakilala mong may balak magposo. And subscribe to Konkretong Kaalaman. Engineering na pang-araw-araw.